Sa ilalim ng silong ng paaralan. Sa isang maliit na bayan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, may isang lumang paaralan na tinatawag na San Isidro High School. Ang paaralang ito ay kilala hindi lamang sa magandang edukasyon, kundi sa kasaysayan nito ng mga kababalaghan. Ang mga lokal ay sinasabi na may mga espiritu at malupit na kaluluwa sa ilalim ng lumang silong, kaya't kahit ang mga guro at magulang ay nag-ingat na huwag magtangkang pumasok doon. Isang umaga, ipinahayag ng kanilang guro sa Araling Panlipunan, si Ginoong Santos, ang isang proyekto, gumawa ng documentary tungkol sa kasaysayan ng paaralan. Nais ng grupo ni na Arvin, Liza, at Mike na gumawa ng proyekto na kakaiba, kaya't pinili nilang mag-focus sa lumang silong. Kahit alam nilang maraming alinggaw tungkol dito, hindi nila inisip ang mga ito bilang seryosong panganib. Sa halip, ginamit nila ito bilang pagkakataon na makilala ang tunay na kasaysayan ng kanilang paaralan. Naglaan sila ng oras para mag-research at dumalaw sa lumang silong. Nang dumating sila sa silong sa unang pagkakataon, tinangkang buksan ni Arvin ang lumang bakal na pinto na matagal nang nakasara. Ang pinto ay nagbigay ng malakas na tunog ng kalawang habang unti-unting bumubukas, na nagresulta sa paglabas ng isang mabangong amoy ng amag at alikabok. Nang makapasok sila, naramdaman nila ang malamig na hangin na tila humaplos sa kanilang mga balat. Ang silong ay puno ng mga lumang gamit, mga punit na libro, nagkakalawang na mga bakal, at mga nagdidilaw na papel. Sa unang tingin, tila parang ordinaryo lang ang silong, ngunit habang nag-ikot sila, napansin nilang may kakaibang mga tunog, parang may mga naglalakad sa paligid, kahit na wala naman silang nakikitang tao. Nang magbalik sila sa kanilang silid-aralan, ipinakita nila ang kanilang footage sa klase. Halos lahat ay nagbigay ng maliit na pansin sa mga naitalang kakaibang tunog at anino, ngunit may ilan ding nagbigay ng mga palatandaan ng pag-aalala. Nagtawanan lang ang grupo na iniisip na marahil ay ang kanilang mga imahinasyon lamang ang naglalaro sa kanila. Isang linggo pagkatapos ng kanilang unang pagbisita, nagdesisyon silang bumalik upang i-edit ang kanilang footage. Habang pinapanood nila ang mga naitalang video, napansin nila ang may mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Ang mga anino sa likod ng mga libro ay tila kumikilos, at ang mga tunog ng paglalakad na kanilang narinig noong una ay umuukit sa kanilang isipan. Ang pinaka-nakakabahala ay nang makita nila ang isang lumang diary na tila lumulutang sa ere, pagkatapos ay nawawala ng biglaan sa screen. Sa isang bahagi ng video, may isang lumang kahon na tila may kakaibang aura. Ang kahon ay tila walang laman, ngunit mayroong mga simbolo ng ancient magic na nakaukit dito. Noong gabing iyon, nagpunta sila sa paaralan upang muling suriin ang kanilang mga kamera at tingnan kung may mga bagay silang nakaligtaan. Nang makarating sila sa silong, natagpuan nilang mas madilim at malamig ito kaysa dati. Ang mga ilaw ay nanginginig at tila may sariling buhay. Nang binuksan nila ang ilaw ng kanilang mga flashlight, napansin nila ang may mga lumang pintura sa pader na hindi nila nakita noon. Ang mga pintura ay tila mga sining ng isang ritual, mga simbolo ng mga mahika at sumpa. Ang mga simbolo ay mukhang buhay at tila nagbabago-bago sa kanilang mga mata. Habang sinusuri nila ang silong, napansin nila ang isang lumang kahon na natakpan ng alikabok sa isang sulok. Ang kahon ay tila wala sa lugar, kaya't binuksan nila ito at natagpuan ang isang koleksyon ng mga lumang larawan, mga sulat, at isang makapal na diary na may pangalang Tiserapio. Ang diary ay pagmamay-ari ng isang guro na nawawala noong dekada 60. Ang mga nakasulat dito ay tungkol sa mga espiritu at maligno na nakatambay sa silong. Nang nagbasa sila ng ilang mga pahina, natuklasan nila ang isang kapansin-pansing bahagi ng diary na nagsasaad ng isang nakakatakot na ritual na isinagawa sa silong. Sinasabi ng diary na ang isang guro na nagngangalang Serapio ay sinubukan na i-exorcise ang mga kaluluwa sa silong gamit ang isang madilim na ritual. Ayon sa diary, ang ritual ay nagdulot ng mas malalim na sumpa sa silong, na nagbigay daan sa pagkakaroon ng mga malignong espiritu sa lugar. Naramdaman nila ang presensya ng isang malamig na hangin na tila dumaan sa kanilang mga buto. Ang mga tunog ng paglalakad ay naging mas malakas at mas magulo, at ang mga anino sa paligid ay tila lumalapit sa kanila.
Ang mga boses mula sa madilim na sulok ng silong ay nagiging mga sigaw na puno ng sakit at pangungutya. Sa gitnang bahagi ng silong, napansin nila ang isang lumang mesa na lumulutang sa ere. Ang mga gamit dito ay tila nagagalaw sa kanilang sarili. Ang mesa ay may nakaukit na pangalang Serapio sa ibabaw nito, at ang mga anino sa paligid nito ay tila naglalaban-laban sa bawat kilig ng hangin. Sa isang iglap, ang silong ay napuno ng mga anino na nagsimulang magdance ng isang grotesque na sayaw sa paligid nila. Ang mga anino ay parang mga taong hindi natapos ang kanilang kalungkutan. Ang mga boses ay nagiging mas malakas, at ang mga kamay na tila hindi makuha ay humahabol sa kanila. Si Liza ay nahulog, at habang tinutulungan siya ng dalawa pang kasamahan, ang mga kamay ng anino ay tila umaabot sa kanyang mga paa, na nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Habang nagtatangkang magtago, biglang nawala ng kuryente, at ang silong ay napakadilim. Ang kanilang mga flashlight ay namatay, at ang mga boses na dati ay tahimik, ngayon ay naging mga sigaw na puno ng sakit at pangungutya. Sa gitnang bahagi ng silong, napansin nila ang isang lumang mesa na lumulutang sa ere. Ang mga gamit dito ay tila nagagalaw sa kanilang sarili. Ang mesa ay may nakaukit na pangalang Iserapio sa ibabaw nito, at ang mga anino sa paligid nito ay tila naglalaban-laban sa bawat kilig ng hangin. Biglang sumabog ang mga salamin sa paligid, na nagdulot ng malalakas na tunog ng basag na salamin. Ang mga simbolo sa pader ay nagbago at nagkaroon ng dugo na tila umaagos mula sa mga simbolo. Ang mga anino ay tila lumalapit sa kanilang mga mukha, at ang mga sigaw ay tumataas sa kanyang tindi. Ang mga anino ay nagliliparan, sumasayaw sa paligid ng mga estudyante, na tila hindi nawawala ang kanilang mga landas. Sa gitnang bahagi ng silong, ang isang lumang rektor na larawan na nakasabit sa pader ay biglang bumagsak. Ang mukha ng rektor ay nagiging mas magulo, at ang mga mata ay tila buhay na nagmamasid sa kanila. Ang mga boses mula sa larawan ay nagiging mas malakas, at tila nagsasalita ng mga banta at sumpa. Nagdesisyon silang tumakas, ngunit ang mga pintuan ng silong ay tila nagiging pader na hindi nila masira. Ang kanilang mga hininga ay nagiging mabilis, at ang malamig na hangin ay parang may kamay na hinahawakan ang kanilang mga katawan. Ang mga anino ay patuloy na lumilipad at nagiging mas mapaghiganti, sinundan sila hanggang sa makalabas sila ng silong. Pagkalabas nila sa paaralan, nagising na lamang silang tatlo sa labas, na may mga sugat at pangitain na hindi maipaliwanag. Ang kanilang mga kamera ay nawala, at ang diary ni Serapio ay hindi na nila natagpuan. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, at ang kanilang isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Ang kwento nila ay naging alamat sa San Isidro High School. Ang lumang silong ay patuloy na tinatakot ng mga mag-aaral at guro. Huwag pumasok sa ilalim ng silong, dahil hindi mo alam kung sino o ano ang maghihintay sa iyo doon. Sa bawat taon, kapag ang dilim ay bumabalot sa San Isidro High School, ang mga anino mula sa ilalim ng silong ay nagiging buhay na mas nangingibabaw sa kanilang mga pantasya at pangarap, naghihintay ng susunod na mga mangangahas, wakas.